excited ako para sa mga taga-District 2. Maraming salamat sa ating City Engineer Andres. Palakpakan po natin siya at ang buong City Engineering Office. Sa inyong lahat, sa ating Vice Mayor Chi Atienza, mga konsihal ng ng bawat distrito na pinamumunuan ni Councilor Mon Yupanco, at sa inyo na mga department head, mga kapwa ko lingkod bayan, good morning! Ngayon may bisita po tayo galing ng Bulacan. Nais ko pong payanigin ninyo ang plasang itong salubungin ng palakpakan si Bokal Aye Mariano. Thank you, Bokal. Siya po ang #1 board member ng 3 distrito ng lalawigan ng Bulacan. Sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo, kapwa namin lingkod bayan. At sa inyo po na naparito, kala ko hindi matatapos si Andres. May awa ang Diyos. Pagkamat tukod pa tayo sa gastos niyan. But again, lagi kong sinasabi ang pakikipagtulungan at nagtutulungan, magkalaban man o magkakampi sa politika o halalan, basta na halal ka na, dapat magkakaisa na para sa mamamayan. Nakita ninyo nung nakaraang linggo, 2 weeks ago, nakita nyo MMDA, City Government of Manila, nagsalin ng pera. Pera ng lokal, pera ng nasyonal, Senior Citizens Park and Pet Park. Noong nakaraang linggo, isinoga ko lang ng isinoga sa Office of the President yung mga paggawaing bayan natin, yung pangarap ko para sa mga taga Maynila, karoon ng resulta. Pera ng Office of the President, pera ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, nagsama, Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine ang resulta. Sa may mga anak pa na nag-aaral ngayon ng high school na nandito, o kumbisihin nyo na yung anak ninyo na baka gusto mag-doktor, mag-nurse, medtech, radtech, o anumang allied health sciences course, sapagkat may awa ang Diyos. Sana magawa ni Andres katulad nung nagawa nila nung nakaraang termino natin sa kasagsagan ng pandemya, mga pagawaing bayan na nakatuon sa MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs, ay matapos ito ng 2 taon. At 2 years from then, baka anak ninyo, sayang naman, halos wala ng tosgas, pwede silang maging doktor o professional medical personnel. Especially kung dati-rati sa kasalukuyan, ang kaya lamang natin ay mga nasa 300 lang na mag-aral. But with this facility na pinangarap na natin nung unang termino pa natin, ay maaari tayong yumakap ng halos sumigit kumulang 5,000 estudyante. So that's about 1,700% growth, possible growth. We will produce and be part of nation-building approach by producing medical professionals, especially ang Maynila.
Wala nang makatatalo sa Maynila. Kahit marami silang pera, tayo kakaunti, but ikangos nyo ng ilong, tayo sa Maynila is the biggest public healthcare provider in the country, owned and operated by the local government unit. Nakatuon, we put where our money, where our mouth is. Madalit salita, Tagalogin mo nga. Kumbaga, binibigyan natin ng halaga yung laway natin. No? Yan naman ang bagay na kinalulugod natin. Magastos po yan. Ha? Hindi po yan na biro na gastusin. But, then again, kung magiging malusog naman ang tao, mabubuhay naman ang tao, maliligtas naman ang tao. One life is a success. Mabuhay natin, isa man lang buhay. But with the 44 health facility and 7 hospital, at pagdating ng araw, may isang maliit na ospital, pagkaliit-liit, matagal na, malay nyo, maging bago ulit yun, yung ospital na yun. Pagka senior swerte tayo. Kaya kailangan maging mainam tayo, masinop sa ating koleksyon at episyente naman nating gagastusin. Excited ako para sa mga taga District 2.